Hello, si Dodds po ulit. Kamusta? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorials ng Photoshop sa S6 para po sa mga beginners, sa mga mag-aaral pa lang po ng Photoshop. So, pag-aaralan po natin ngayon ay ang layers at ang adjustment layers. So, isa sa mga features ng Photoshop sa S6 na mahalaga, no? So pag-aaralan po natin yung basic na function or gamit ng layers, at saka titingnan natin yung panel or yung layer panel, at tapos pag-aaralan din po natin yung adjustment layers. So paano ba natin makikita ang layers? Simulan na natin, no? As usual, punta tayo dito sa window or menu bar natin. Hanapin natin yung window. Dito nakalagay yung layers or F7 sa mga shortcut keys natin. So pag kinlik natin yan, lalabas ng layers. Ito yung icon nya, no? Ito yung icon nya. Yan. Pindot mo yan, lalabas yung layer. So yan yung layers. So eto naman yung panel ng layers. Dito marami, itong dialog box na nakikita natin, marami tayong makikita. Una itong layers, yung mga options, blending mode, blending options, opacity, fill, at saka yung mga layers na. So meron ako itong ginawa para maintindihan natin lalo kung paano nga ba ginagamit itong layers. So halimbawa, kung napansin nyo dito, itong buong document na binuksan ko ay composed ito ng 5 layers. Una, yung background layer, itong white area. Pangalawa, itong shape layer, rectangle, heart shape, arrow shape, tsaka yung circle shape or ellipse shape. So paano nga ba ginagamit itong layer? So may 5 layers sa isang document. So halimbawa, pag nandito sa loob, paglagay natin nandiyan, yan. Kung napansin nyo, nasa ilalim yung rectangle, no? Ibig sabihin, ganun din po yung nakalagay dito. Nasa ilalim siya ng heart, nasa ilalim siya ng arrow, nasa ilalim din po siya ng circle. So paano nga ba siya, bakit siya mahalaga? Halimbawa, kasi halimbawa, pag may ginawa kang, halimbawa itong nasa ilalim, lakyan natin itong circle. Yan. Nakikita mo dito sa layer mo, panel, na nakagawa ka ng shape, heart shape. Pero hindi mo siya nakikita dito sa canvas mo. Yun, kasi nasa ilalim siya ng circle na layer. So ngayon, alam na natin na pag nasa ilalim siya, sabihin hindi siya nakikita kung maliit siya kumpara doon sa nasa taas niya. So ganyan ang function ng layers. Tapos paano ba siya masiselect? Since naka-auto select ako dito, ayan, napansin niyo itong auto select. Pag in-uncheck ko yan, kahit na gusto kong piliin itong dilaw, gusto kong piliin itong circle na layer or shape, ang nangyayari, ang gumagalaw yung arrow na shape, dahil sa ang selected ko na shape or layer ay ang arrow. By the way, pwede natin palitan to ng pangalan, itong nakalagay dito. Pwede kang mag right click
Tapos, hanapin mo yung rename. Saan na yung rename dito? Walang rename. Or double click mo siya. Halimbawa, ito ay arrow. But wala siyang rename. Kasi hindi siya rasterize. Halimbawa, rasterize natin. Rename. Wala pa rin. Anyway, walang rename. So, isa sa paano siya palitan, ganito na lang. Double click nyo na lang po itong text na nakalagay or pangalan. Bawa ito heart. So, mahalaga rin na pangalanan natin circle para pag nagtrabaho tayo, ma-identify na natin kaagad. Diba, complicated na yung ginawa natin. Ma-identify natin, mahahanap natin dito kung alin yung tatrabahoin natin. Rectangle, yan. So, yan po yung layer. So, pag nakapag-auto-select ka, ibig sabihin, kahit hindi ka mamimili dito sa layer, panel mo, i-click mo lang yung object mo dito. Ibig sabihin, pag siya yung na-click mo, siya yung selected mo na image. No? So, ganyan. So, mahalaga rin na baka magtataka tayo. Bakit hindi ko siya magalaw? Kasi hindi siya naka-auto select. So, ganun lang po yung sa layers. So, ano pa ba? Dito rin makikita natin yung may mga options dito sa taas. Actually, hindi na siya masyadong mahalaga, pero mahalaga din na maintindihan natin ano to. Ang basic nito, may inopen ako dito. Ayan. Halimbawa, etong mga ginawa ko na mga object dito. Para malaman natin to, kung ano ibig sabihin nito. Ayan. Halimbawa, pag gusto ko lang yung text. So, kung napansin niyo, may text ako dito na sample word. Pag pinindot ko yung T dito, lalabas yung T. Yan, T. Ibig sabihin, ito lang yung available na pwede mong i-edit or whatever. Tapos, pag gusto mo naman na ipakita naman yung background lang, actually may naman yun, may nakalagay pag nilapit mo yung arrow mo dyan, may mababasa ka na corresponding na pangalan. So, pag ganyan, background lang ang makikita mo. So, malaking tulong din pag komplikado na yung trabaho mo. Ito naman, adjustment layers. So, pag adjustment layer, pag pinindot natin yan, ito lang lahat ng mga adjustment layer ang makikita natin. So, ano pa? Ito, sabihin yung shape. Yung shape lang, itong shape na to. Ano pa? Ito, smart object. So, smart object, ito lang yung smart object dito. So, ganito siya. Pag gusto mo naman na ibalik na sa dati, ito naman ito, to turn off mo yung filtering layer. Balik na yun sa dati. So, ito yung trabaho ng nasa taas na options. Tapos, ito namang blending modes. Ano naman ang trabaho niya? So, blending modes, pwede mong paglaruan to. Halimbawa, mag-experiment tayo dito. Itong circle, tsaka itong heart, i-blend natin. Halimbawa, itaas natin si heart. By the way, pwede pala natin i-arrange according sa gusto natin. No? Gusto natin itaas si heart kay circle, pwede natin siyang iangat, itaas. Or kung gusto natin si arrow, itaas kay circle, pwede rin natin gawin yan. Ayan. Nasa taas siya ni circle. So, pwede natin i-arrange, no? Kung anong gusto natin dito na uunahin, or ito bang arrow nasa taas ni rectangle. So, obviously, nasa taas siya ni circle. So, halimbawa ito, blending mode tayo.
Sa blending mode, halimbawa, dissolve. Pansin natin, ilapit natin para makita natin kung may nagbago pa. Ayan. Blending mode. Dissolve, walang nagbago. Darken, walang nagbago. Multiply, walang nagbago. Lighten. Ayan, may nagbago na. So, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo rin i-scroll yung mouse nyo para mamili. Pag nakaselect na kayo dito, tapos scroll nyo, kung papansin nyo, nagbabago yung ano dito, blending modes, no? Ayan. Gamit ko yung mouse. Ini-scroll ko lang. Ayan. Ayan. So, hard light, vivid light. Kung napansin nyo, may pagbabago yung heart tsaka yung heart. Nagbi-blend na kasi siya doon sa circle. So, halimbawa, back tayo sa normal. Ayan siya. Itong green. Tingnan natin kung maganda ba ang blending niya, kung ano ba. Actually, pwede nyo paglaruan yan. Ang yan mangyayari pag nag-blend na kayo gamit yung multiply or darken, color burn, darker. So, ganyan lang po ang gamit nitong option na to. Sa opacity naman, ito tinitingnan natin yung transparency ng isang object or isang sa halimbawa 100% nakalagay dito, tapos gusto natin na babaan yung opacity niya. Yan, makikita na natin yung blue, no? So kung may inaayos tayo, hirap na hirap tayo, hindi natin maisentro, ganyan. So gamit ito, marami actually itong gamit, but ito sa lang mga halimbawa na pinapakita niya yung transparency ng isang object. So halimbawa, yan, gusto natin ma-match yan. So hanggang sa 0, hindi na natin makikita. So yan po yung opacity. Ganun din po itong fill. Ganyan din po ang trabaho niya. So ito namang lock dito. Actually, pwede natin siyang i-lock. Hindi siya, halimbawa, complicated at marami na tayong ginagawa. Pwede natin i-lock yung certain nating layer para hindi siya magalaw. Tingnan natin. Hindi siya nase-select, no? Hindi siya nagagalaw kasi lock siya. So, pag ayaw nyo itong madisturbo itong ginagawa nyo dito, tapos komplikado na yung trabaho nyo, pwede nyo i-lock yung isang ano nyo. So, pwede rin siyang tanggalin gamit ito. So, yun po yung mga function, mga basic function ng layers. Sa baba naman ng panel nito, makikita natin ang garbage can, which is nakalagay delete layer. Yung isa naman is create a new layer, kagawa ka ng bagong layer. Halimbawa, sa delete layer, click mo lang yung object na gusto mo i-delete. Actually, maraming paraan. Pwede sa keyboard mo, delete key, madi-delete yan. Meron din, i-drag mo siya, dalhin mo dito sa garbage layer or delete layer, madi-delete din siya. Pwede rin na i-click mo yung certain layer, tapos pindutin mo yung ayan, may nagpa-pop up na dialog box nakalagay, delete the layer heart, yes or no. So yes, ayan, nawala na siya. So creating a new layer naman, paggawa ng bagong layer, halimbawa, kasi hindi pwedeng gagawa ka dito sa background mo or sa canvas mo kasi masisira yung background mo. Halimbawa, gagawa ka ng, halimbawa lang, anong kulay, black. Brush, lakyan natin yung brush. Ayan, ayan, nasira natin yung background natin. Tapos paano na ngayon yan? Hindi na natin halimbawa, hindi na natin ma-delete yan kasi sa background maganda yung background mo, halimbawa hindi color white, tas mahirap i-edit.
So, ang pinakamagandang gawin, gawa ka ng bagong layer. Tapos, doon ka magsusulat ngayon kung anong gusto mong gagawin or anong gusto mong idadagdag doon sa trabaho mo. So, kahit na nagkamali ka dyan, pag in-off mo lang yung itong icon dito na nakikita nyo, ibig sabihin yan, on-off ng layer. So, pag in-off mo lang yan, mawawala na yung ginawa mo or nasira mo or na-edit mo na mali or ano ba na nagawa mo na hindi maganda sa ginawa mo project. So, off mo lang. So, ito yung trabaho ng icon dito. Off mo yung ano, gusto mo magtrabaho lang sa circle, dilaw, ayan, walang disturbo na. So, gusto mo magtrabaho lang sa rectangle, ayan, sulong rectangle lang gagawin mo, ayan, walang disturbo, hindi sagabal kasi pag nandyan yung mga yan, madidisturbo ka. So, gamit tong icon na on off, pwede mo siyang i-on, i-off gamit itong. So, alam na natin kung paano gumawa ng mag-create ng bagong layer sa ito namang folder, group, create a new group. Halimbawa, itong heart tsaka si arrow. Heart tsaka si arrow, gusto mong group yan silang dalawa. Ayan, gusto mong pag-isahan silang dalawa, i-grupo mo sila. I-click mo lang yung dalawang ito gamit yung control key sa keyboard nyo. Tapos click nyo yung yung heart. Napansin nyo, nag-highlight yung dalawang layer. So, pag kinlik mo to, create a new group. Ayan. Group na sila. Ibig sabihin, pag sorry. Mali. Bali, gumawa na akong group. Nakagawa na akong ng group. Halimbawa, heart and arrow. Tapos ilalagay ko yan, yung dalawa sa folder na yan. Ayan na yung dalawa dyan. Pag in-off ko si heart arrow, nandyan sa loob yan silang dalawa. So, magtataka ka ba't si arrow lang ang gusto mong ilipat, pero sumasama si heart dahil yan sa naka-group sila sa isang folder. Pwede rin naman na kikilos to kung alam mo, halimbawa gamit yung arrow, up and down na arrow mo or yung arrow keys mo sa keyboard mo, kikilos ko sa yan si arrow green na layer. Pero matagal yan pag ganun ang gamit mo. Tingnan mo, pag hindi nakaselect si arrow or hindi nakaselect si heart, hindi siya kikilos gamit yung arrow keys mo. Pag hindi mo gamit yung arrow keys mo tapos gusto mong ilipat lang diretso, hindi pwede kasi lilipat siya dito yung selection niya sa layer. So yun yung kahalaga. I-ungroup natin, pwede siyang i-ungroup layers. May isang paraan, Ctrl G, ayan, ito yung sinasabi ko kanina, i-highlight mo yung dalawa kung gusto mo i-group, tapos Ctrl G, shortcut command key gamit yung keyboard mo, Ctrl G, ayan, group 1, nag-group 1 na si heart tsaka si arrow layer. So pwede mo rin palitan yung pangalan, arrow, heart, halimbawa lang, yan. So yun yung function ni itong pag-create ng group. Ang sunod naman si adjustment layers. Ito na si adjustment layers. Pwede mo nang palitan yung pwede kang gumawa ng gradient, pattern, brightness, levels, curve, exposure, color balance. Halimbawa, i-ungroup natin to silang dalawa. Ayan.
Halimbawa si heart, gusto natin palitan yung ano niya, color balance. So mapapansin natin, labas natin to. Mapapansin natin may nagawang adjustment layers dito. Select natin si heart. Ayan, nakaselect si heart. So siya lang yung ma-adjust. Gawin natin siyang nagbago. Walang nagbago. Ito natin or mali. Wait. Mali ata. Okay, ulit. Hindi siya nakikita dito. Dito tayo. Ayan. Off natin to si ayan. Itong image natin dito, pag gusto natin i-adjust yung kulay or yung darkness or yung exposure niya, halimbawa curves, gamitin natin. Ayan, may lumabas na bagong layer, which is yung adjustment layers niya. So kung gusto natin paliwanagin or i-highlights yung ayan, nagbabago na yung kulay. Ito naman sa black area. Ayan. So ito ang trabaho nung adjustment layers. Since maraming pagpipilian, so pwede mong paglaruan to para malaman mo kung ano ba ang mga kayang gawin ng mga adjustment layers na to. Halimbawa sa color balance, gusto mo nang baguhin ang kulay din. Ayan, nagbabago na yung kulay niya. So napansin nyo, nagbago ang kulay ng image natin. So ganyan lang po. So pag in-off mo naman yung layer niya, mawawala naman yung layer na yung nilagay natin. So napansin din natin, pag in-off natin yung curves natin dito, nagbabago din yung kulay kasi yung curves at saka yung color balance ay nagbi-blend doon sa ginawa natin. So pag in-off natin yan, balik yan sa dati. Kasi yung naka-open lang dito is yung image natin, yung background natin. So yun po yung adjustment layers. Sa masking naman, halimbawa naman dito sa masking, release natin to. Halimbawa, gawa tayo ng selection dito kay heart para malaman natin kung ano ba itong masking. So si heart na select natin, pag minas natin yan, makikita na lang natin yung sinelect natin kanina, no? So napapansin nyo si mask dito ay nagbabago rin pag ginagalaw natin. So ganyan po trabaho ni mask. Pwede na pag-aaralan po natin yan ng mas malalim pa sa susunod na mga topic natin, no? Delete lang yon. Tapos effects. Si effects naman, marami ring option na pagpipilian. Halimbawa, gusto mo lagyan ng stroke si heart, layer heart, lagyan mo ng stroke. Ayan. Ay, ito. Ayan. Kung napapansin nyo, 3 pixel yung size ng stroke niya. Pag nilakihan natin yan, makikita mo na yung stroke niya. Ayan. Ayan, maglagay ng stroke. Papalitan ng kulay. Gawin natin ano ba? Ayan, pwede rin palitan ng kulay. So, marami rin po yung option dito sa effects. May blending options, bevel, emboss, inner shadow. So, pwede rin nyo po yan na i-explore para malaman nyo kung ano po yung mga trabaho ng bawat isa na yan, no? So far, yung link, etong link na to, hindi siya active, pero
ganito ang trabaho niya. Pag gusto mong, parang sa group kanina na ginawa natin, pag gusto mong i-link itong dalawa, itong si arrow layer tsaka si rectangular na layer, piliin mo lang yung dalawa. Click mo tong rectangle, control mo sa keyboard, i-click mo rin si arrow. Ayan. Napansin niyo naging active si link na icon. Pag kinlik mo yan, may nakalagay na dito, parang chain, no? Sabihin, link na silang dalawa ngayon. Pag pipiliin mo si rectangle, sasama din yan si arrow layer. Pag piliin mo to, sasama din si rectangle kasi nakalink yung dalawa na yan. So, halimbawa, tatlo sila nakalink. Tatlo sila nakalink. Nasa na si circle, hindi nakikita kasi naka-off. Yan. Ayan, si circle yellow, si green arrow, tsaka si rectangle blue. Nakalink na yan, tatlo. So, paano mo, pag gusto mo tanggalin dyan si circle, gagawin mo, pwede kang mag-right click, pwede mo i-unlink yung layers. Makikita mo rin dito yan. No? Unlink layers. So, lahat ng right click mo sa mouse mo, makikita mo dito sa option na to, no? So, ganun po. So, pag gusto mo i-unlink yan sa circle, gusto mong ihiwalay sa dalawa, right click ka lang, tapos unlink layers. So, napansin nyo, wala na si circle. Pag kinuha natin si circle dyan, wala na sa dalawa. So, paano naman natin na i-unlink yung dalawa or i-unlink na natin yung dalawa? Select link layers ka lang, tapos balik ka ulit, unlink layers. So, yun po yung so far, yung basic na trabaho ni layers tsaka ni adjustment layers. Tsaka sa susunod na pag-aaralan natin yung deeper, yung layer mask, tsaka yung adjustment layers, kung paano tayo gagawa ng isang selection lang, tas gamit yung isang selection, gamit yung adjustment layer tsaka layer mask, doon na tayo magtatrabaho, na hindi na tayo mamroblema kung paano mag-select. So far, yun po yung basic function ng layers. At hopefully na may natutunan kayo sa pag-aaral natin ng layers tsaka adjustment layers. At kung may mga tanong kayo, post nyo lang po, magtanong lang kayo, at subukan natin na sagutin. At huwag nyo rin kalimutan na mag-like at saka mag-share, no? Tsaka yun lang po, at maraming salamat, at mabuhay kayo. God bless you guys.